Eto na yung pinakahihintay nyo mga momshies, ang free tutorial natin ng pagpa-file ng 1701Q para sa mga online sellers. Ang una po natin gagawin is i-download nyo po itong EBIR form package. So, offline EBIR form package po siya na mada-download nyo sa BIR website. So, meron na rin po akong tutorial paano i-download ito. So, ito yung ginagamit natin para makapag-file po tayo sa online. Pag nakapag-file po tayo, gamit ito, pwede nang hindi na pumunta sa BIR para mag-file every quarter or yung mga kailangan yung i-file. So, yan. Una, fill upan po muna natin itong profile. So, yung profile ay ibabase natin doon sa inyong COR. So, ilagay nyo lang po dyan yung inyong TIN number. Ayan. Example lang to ha. Wait. Ayan, wait lang. So, lagay lang natin TIN. Example. Ayan. Lumabas na yung fill up ko nung una. Ayan. Next, pipili naman tayo. Ayan, nilagay ko na yung taxpayer's name, RDO code, line of business, nasa COR din to ha. Yung taxpayer's name, pag individual, last name, first name, and middle name. Yan yung format. Kapag non-individual, ito po yung mga corporations. So, and corporations, partnership, yan yung mga non-individual. Registered address, zip code, telephone number. Make sure na working ang inyong telephone number, cellphone number, pwede nyo din pong gamitin dito. And yung, nung nag-fill up kayo ng 1901, yun na din yung gamitin yung telephone number dito. And ganun din sa email address. Ito yung isa sa pinaka-importante kasi dito tayo makaka-receive ng BIR confirmation email kapag natapos nating fill upan at nasend na natin yung ating final sa online. Dito nila isa-send yung confirmation email. Again, dito sa email na to. So, make sure na tama yung email nyo, maayos, at na-open nyo syempre. So, next, pipili na po tayo dito sa list of forms. Sa list of forms natin, mga mamshi, piliin natin yung 1701Q version 2018. Ayan, 1701Q version 2018. So, meron yung new sa dulo. Ayan. Click nyo lang po yan. And, click nyo po yung fill up. Okay. Ayan. Tapos, mag-o-open na yung form. Dito, sa number 1, syempre 2024, ito yung taxable year natin ngayon. Sa number 2 naman, pipiliin nyo kung anong quarter kayo nagfa-file. First quarter, second quarter, or third quarter. So, ngayon nasa third quarter na po tayo. Ayan. Then, amended return. Amended return, usually no. Lalo na kung first time nyo po mag-file. Yes, ang pipiliin mo naman kapag may babaguhin ka doon sa previous mong final na tax return. Tas number 5, ayan, automatic na yung nafifill upan. Number 7, lalagay nyo lang dyan kung sole prop kayo. Ayan, click nyo lang. Number 8, pipiliin nyo po dito kung ano yung inyong tax rate. So, meron ditong business income, graduated IT rates, 8% IT rate, and then nandito din po yung sa mixed income earners. Ayan, di pala kita. Ito naman yung sa mixed income earners. Ayan, ito. Pag mixed income earner na graduated rate and mixed income earner na 8%. Pero sa ngayon, dito lang po muna tayo sa self-employed na naka 8%. Ayan. Tapos lagay nyo lang po yung inyong date of birth, citizenship. Tapos, pagdating dito sa number 16, mga momshies, sa number 16 ay automatic na nakaklik na rin yung 8%. Ayan. Kung ikaw naman ay naka-graduated rate, example, kung hindi ka naka 8%, ikaw ay naka-graduated rate, ayan, lilipat din siya sa graduated rates, and then pipili ka dito sa method of deduction. Kapag ikaw ay naka-graduated rate, kailangan mo pang pumili dito sa method of deduction.
So, dito pumapasok yung tinatawag nating itemized deduction at saka yung optional standard deduction. So, kung ano yung mapili nyo sa inyong initial filing, yun na po yung inyong method of deduction buong taon. So, ayan. Itemize or OSD. Ayan, yung pipiliin niya. Pero yung ituturo ko sa inyo ngayon ay para sa 8%, mga momsies. So, ayan. Sa spouse naman, pwede namang blanco na po ito. Ayan. Pwede naman na yung blank. Then, click nyo lang po yung next. Para sa 8%, mga momsi, dito sa second page, again, dalawang pages yung ating 1701Q. Sa second page, schedule number 2 yung finifill upan. Wait lang. Schedule number 2 yung finifill upan para sa 8%. Ayan. And then, dito sa number 47, yung dito nga pala sa taas, yung nasa taas na to, ay para yung 36 to 46 ay para sa mga nakagraduated IT rate. And 47 to 54 naman yung para sa mga naka 8%. So, sa number 47, dito po natin ilalagay yung ating sales para sa third quarter. So, example, nitong third quarter ay naka 100,000 ka. Ayan, naka 100,000 ka. Ayan. And, kung meron ka ng amount nung nakaraang quarter, example, nung first quarter and second quarter, magkano yun? Dahil third quarter itong fina-file natin, magkano yung income mo nung first and second quarter, ilalagay natin po dito sa number 50. Ayan. Example, nung first quarter ay naka 100,000 ka, and then nung second quarter naman ay 200,000. So, 300,000 po yung ilalagay natin dito. Ayan. So, ngayon, from first quarter to third quarter, kayo po ay merong 400,000 na income. 400,000 na income. So, cumulative filing, again, ina-add up natin yung previous quarter doon sa current quarter. So, ayan, cumulative taxable income is 400,000. So, dito nga pala sa number 48, dito nyo ilalagay yung inyong non-operating income. Example, kung affiliate kayo, ayan, dyan nyo pwede pong ilagay sa number 48. Ayan, sorry, hindi nag-highlight. Next naman, dahil naka 8% tayo, meron tayong fixed deduction na 250K. So, dito natin yan ilalagay sa number 52. 250,000. So, dahil meron tayong allowable deduction na 250,000, kaya ang magiging taxable income mo na lang is 150,000 nitong third quarter. Ayan. Tapos, ang babayaran mo is 12,000. Pero kung meron kang binayaran nung previous quarter, dahil nung previous quarter, naka 300,000 ka, so meron ka nang nabayaran na may nabayaran ka ng 4,000 nung previous quarter. So, ilalagay lang natin dito yung tax payments for the previous quarter sa number 56. Bali, nasa schedule 3 na po tayo. Dito na natin ilalagay yung tax credits and payments sa schedule 3. So, nung previous quarter, dahil meron tayong 50,000 na taxable income nung second quarter, so, meron na tayong binayaran na 4,000. So, lalagay natin dito yan, 4,000. Ayan. Then, kung meron na kayong withholding, sa number 58 naman yun ilalagay. Example, meron kayong withholding na nakuha ngayong third quarter, bali nakalagay yan sa 2307. Sa 2307 form, doon yung makikita kung magkano yung withholding na kinalta sa inyo ni Flatform. So, example, meron kang 1,000 pesos, ayan, na withholding. So, naliles pa siya. Kita nyo, lumiliit yung ating tax payable. So, nitong
nitong third quarter,